Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay yung YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig maglabak-labak na tao with evidence. So eto na kabibig ha. Kung akala nila Lele de Lima, nila Tereridon, nila Jinky Luistro, ay itong si Madriaga, ang pinakasolido nilang ebidensya. Nako, Madriaga, uurong ka nang dahil sa isang witness ni BP Sara na alam talaga kung ano ang mga pasikot-sikot, kadramahan at script na nilabas mo. Ito witness ni VP Sara laban kay Madriaga, nagsalita na. At talagang statement, eksklusibo na nandun siya sa lahat ng mga pangyayari. Mapahiya ka talaga, Madriaga. Sana pag-isipan mo lang talaga doon kung tutuloy ka ba or hindi. Kasi madudurog talaga yung pagkatao mo. Ito kabibiga, nilabas ni Atty. Panelo. Ito ha. Nilabas ni Atty. Panelo ang isa sa mga witness nila na napapatunay na hindi kilala ni BP Sara itong si Madriaga. Ito kabibig Ito ha. From Atty. Paulo Panelo. Close down. Sino ang nagsabi ng totoo? Close daw siya sa pamilya Duterte. Sabi ni Madriaga, I started providing security and political advice to then Mayor Rodrigo Duterte in 2016. In 2018, then President Duterte introduced me to then Mayor Sara for intelligence gathering work. In 2020, I formed ISIP. Inday Sara is my president, Pilipinas, upon her instruction. Sabi daw ng BP Sara, oy, gumawa ka ng isip ha? Gumawa ka ng ng grupo na Inday Sara is my president, Pilipinas. Sagot ni BP Sara, hindi totoo. Wala akong personal o professional na relasyon kay Madriaga. In fact, bago na sa publiko ang Madriaga affidavit, hindi ko maalala na nakilala or nakasalamuha ko siya. Hindi ko pinabuo ang ISIP Pilipinas. Ang kilala ko lang sa ISIP Pilipinas ay si Atty. Ryan Kilala. Ito na ha, Atty. Ryan Kilala. Sabi ng Atty. Kilala ha, hindi magkakilala si VP Sara at Madriaga, kaya hindi totoo na inutusan niya si Madriaga na buuin ang ISIP Pilipinas. Sa katunayan, ako ang nag-arrange ng unang virtual meeting ng ISIP Pilipinas kay VP noong October 2021 dahil hindi nga sila makilala ni Madriaga. Ito pala yung text message. Sir, alam niyo po na di ako takbo Pangulo? Yes, Mayora. Yung isip namin, Initiative for Social Justice, Innovation and ito pala ang meaning ng isip. Pati pala yung meaning ni Madriaga sa isip. Ang ibig sabihin ng isip kabibig, Initiative for Social Justice, Innovation and Progress. Hindi pala hindi pala Inday Sara is my president. Hala, mali na. Ikaw talaga naging inspiration nila na tumulong sa kapwa. By the way, pwede ka ba naming ma-invite online via Microsoft Teams sa General Assembly ng ISIP Pilipinas para sa inspirational message? Kahit 10 minutes lang kasi alam kong busy ka masyado. Kung kailan most convenient schedule mo, kaming mag-adjust sa'yo. So yung mga sabi-sabi nila na ito yung ang isip ay para kay VP Sara. Sabi ni Madriaga, gumawa ka ng isip. Madriaga, utos ni VP Sara. Hindi pala yung totoo kabibig. Kasi ang ibig sabihin ng isip, Initiative for Social Justice, Innovation and Progress. Yun palang mali na si Madriaga. Ito Isa pang patunay na hindi kilala ni VP Sara si Madriaga ay hindi siya imbitado sa inauguration ni VP Sara. Pero ang tanong ng tao, pero bakit may litrato si VP Sara at Madriaga sa inauguration ni VP Sara? Ako ang naimbitahan para kumakatawan sa ISIP Pilipinas. Kaya lang nakadalo si Madriaga dahil hindi ako pwede sa araw na yon.
Tinext ko ang RSVP number para siya ang maging replacement ko sa inauguration. Ito ito pala. Good afternoon, Attorney Kilala. This serve as your invitation to the inauguration of Vice President Sara Duterte, respectfully requesting for your confirmation by June 13, 2022. RSVP second group at or it is email. Ito yun. Tama. Hala ka. Tapos, ito ang sagot ni Madriaga. Good PM, this is Attorney Ryan Kilala of AC Pilipinas. I received the invitation. It is Dr. Ramil Madriaga who will be attending on June 19. You may get in touch with him through the following details. Well noted po. Yun pala ang nangyari. Kung bakit si Madriaga, may picture sila ni VP Sara kasi replacement lang pala si Madriaga at hindi talaga magkakilala si Madriaga at VP Sara. Hala ka, naglabasan na ang mga totoong resibo. Paano ito sasagutin ng mga nagpakalat ng picture ni VP Sara at Madriaga at talagang grenade pa ni VP Sara si Madriaga ng happy birthday? Lahat naman pwedeng mag-greet eh. Pati nga yung mga artista kahit hindi kilala, pwedeng i-greet mo. Diba? Mga artista, sir, i-greet mo naman yung kapatid ko, birthday yung anong pangalan? Ganon diba mga artista, no? Diba? Ito pala yun. Panelo, kung kakilala ka talaga at close ka sa Pangulong Duterte, bakit hindi ka imbitado sa inauguration ni VP Sara? Lalo na kung inutusan ka, di umano ni VP Sara buuin ang AC Pilipinas para sa kampanya. Kung personal aid o tauhan ka naman ni VP Sara, bakit naman kailangan mo pa ng imbitasyon para dumalo? Which is true. Tama, kabibig. At mali-mali pa yung, di ba? Ang definition ni Madriaga sa ISIP, Inday Sara is my president. Pero ang totoong meaning ng ISIP, ito Initiative for Social Justice, Innovation and Progress. So yung isip ni Madriaga, gawa-gawa lang siya ng meaning para talaga makonect si VP Sara. Ay, nako Madriaga. Nakakahiya naman yan, no? Nako, ang dami kasing testigo. Ang daming dokumento. Ang daming mga palitan ng mga text messages. Paano ito sasagutin ng kampo ni Madriaga at ng mga kongresista na talagang super duper may paniniwala kay Madriaga? Ito kasi yung pinaka star witness ng mga kongresista. Nakita yung kabibig, no? It's the kongresistas versus the VP Sara natin. Napaghalataan tuloy. Diba? Kung talaga ang kongresista is for the partiality, due process, and fair judgment, bakit parang kinakabahan sila? Parang biglang binabangungot na sila. Yan ang tinatawag na kakainin nyo at kakainin nyo ang karma nyo. Diba? Yan nakabibig. Napaghalato, yan nakabibig, may kita yun naman ang mga ebidensya dyan. Ano yan? Ano ang ating gagawin? Diba? Paano yan? Anak ko po, Madriaga. May witness si VP Sara. Malaking witness na talagang, wala talaga. Mababaliktad talaga ang storya. Ikaw talaga ang, paano mo kaya nagawa yan? Diba? Eto si Attorney Panelo sa more information tungkol dito. Ito kabibig, share ko sa inyo. Wait for a while kabibig, makinig tayo. Ito. Araw pa lang sabi for a while. Ni Terry Redondo, confidential, baka confidential employee yan. Tapos ito naman si Attorney Raymond Palad, sabi, never siya naging empleyado ng gobyerno kaya wala siyang record. Kasi siya, personal aid or alalay ng pamilya Duterte. Una-una, ngayon na lang yan. Kasi dun sa affidavit, sinabi niya, I worked in the following government offices. Kasama yung PSD. Sinabi niya, I was formally
assigned in the PSG to teach this course and that course. So, tapos, sabi ni VP Sara, yung allegation mo na nag-provide ka ng security para sa akin, yung transport services, yung intelligence operations, pawang kawani ng gobyerno lang ang pwedeng gumawa niyan para sa akin. May mga government protocol na sinusundan para makapagsilbi ka ng ganong capacity para sa opisina ko. Yun nga, nakakuha tayo ng certification sa VP, SPG, OVP at DepEd na wala talagang ganong klaseng empleyado. Okay, so one afterthought na lang. Ngayon na lang nila sinasabi yan na hindi siya empleyado ng gobyerno. Pangalawa, sabihin na nating personal aid ka or alalay ka, bakit kailangan mo ng imbitasyon para maki-attend ng inauguration ni VP Sara? Kasama ka pala sa staff niya. Bakit ka pa magpapaimbita? Diba? Pangatlo, sabihin na natin parang secret agent ka kasi walang nakakilala sa kanya eh. Diba? Wala pa akong nakakausap na katrabaho ni VP Sara na kahit isang beses nakita siyang katrabaho si VP Sara. So, pagpalagayin na natin na parang secret agent siya, confidential, bakit ka post ng picture ng amo mo? Tama. Intelligence gathering ka pala. Ba't mo pinapakita sa tao na may picture kay ni VP Sara, diba? It doesn't make sense. It doesn't make sense. Tama. It doesn't make sense talaga. Kasi gusto nang siraan si VP Sara. Sisiraan na si VP Sara hanggang ang mga tao maniniwala talaga sa kanila na si VP Sara ay ganito, ganyan mga kabibig. Ewan ko sa inyo. Diba? Ito. Jolly, yung kidnapping, diba? Nabanggit mo, Coach, yung kidnapping. Actually, merong intelligence reports nung 2024 na natanggap sila VP Sara na merong Madriaga Kidnap Ransom Group na hindi pala kidnap pero pinaplanong i-assassinate si VP Sara na may nag-hire daw dito sa Madriaga Kidnap for Ransom Group to assassinate her. Yan pero dahil nga hindi niya kilala, hindi niya na-connect na itong taong ito. Madriaga pala, Isip Pilipinas pala ito. Na put together niya na lang nung pumutok tong affidavit ni Madriaga, tinawagan niya si Attorney Ryan, sabi niya, kilala mo ba to? Isip Pilipinas daw. Yan yung dating San Sebastian Law, hindi na pumasa pero na-convict, tinulungan ng San Sebastian Legal Aid, naging kaibigan ko, naging supporter mo, ganito, ganyan. So, yun ang kwento doon. Yun pala ang totoong kwento. Nako po, yan na nga ang sinasabi natin. Ito grabe si Attorney Panelo, talagang huli pero di kulong, prueba na hindi kilala si BP nila ni BP. Ayan, The script is very Trillanes. Isa kang political advice to PRRD, tawang-tawa ang mga tao. Ito pa. So iba pala ibig sabihin ng ISIP. Oo, ang ISIP is Initiative for Social Justice, Innovation and Progress. Yan ang totoong meaning ng ISIP na kay Attorney Kilala. Attorney Ryan Kilala. Hindi yung ginawa ni Madriaga na Inday Sara is my president. Hindi yun. Ang ibig sabihin ng ISIP, Initiative for Social Justice, Innovation and Progress. Ito pa. Napakadali naman gumawa ng text message niyan. Ito yung mga basher ni VP Sara. Bibili ka lang ng SIM at ilagay mo naman yung same Sara, then mag-text ka na sa kanila. Yan nasabihan ng mga Tama ka naman dyan, kaya di naman magagamit ang burner phone katulad naman sa labas ng agent movie, no? So there it's registered phones untraceable. Dami parang bogus text messages na ilusot kaya yun mga kabibig, yun ang mga bashers ni VP Sara. Kawawa. Ito na ito, Ito yung ni VP Sara, Hay, nako. Nako, hay. Palpak ang script ni Trilling. Yan na talaga pinaka-witness nila.
Una, si Guban, Tanimwitis Kapulong. Ngayon, Madriaga para kay VP Sara. Next niyan, Kabasti na naman. Attorney Holly at nakakulong na. Tanimwitis na naman. Ang hindi ko magets, Madriaga Group had a shot with the PNP in Pililla, Rizal, June 14, 2022, tapos nakatakas. Magandang strategy to use an inmate nga naman bilang witness ng prosecution. Kasi since nakakulong siya, edi siya basta-basta pwedeng interviewin. Meaning medyo malayo siyang magkamali o sumabit sa mga statements niya. And since nakakulong siya, puro abogado lang niya ang humaharap sa media, which is true. Tama naman si J-Lo. Diba? Antayin namin ebidensya niya sa impeachment. Ang tagal na lumabas ng affidavit at ni Madriaga, ngayon lang na-clear. May text messages pa ngayon. Tapos yung convo, walang oras at date. Yung kay Madriaga, completely tally ng mga text messages. Ang importante naman, yung ilalabas na resibo, ebidensya ni Madriaga. Kung kailan malapit na ang trial, biglang busy ako, biglang kay Madriaga. Hindi nyo naman pinapansin noon, tapos biglang character assassination ngayon. Kapag ganyan, mas nakakaduda. Lalo tuloy kami curious. Sabi ni Pok Chekwa. Grabe itong si Ramil, makasingaling talaga. Just a thought, bakit pinakuha makalabas ng kulungan kapag nakapalpak na script? Beke naman lamen, di ba? So yun po kabibig ang komento ng ating mga netizen hinggil dito, di ba? Oh, grabe, oh. Sino ang dapat paniwalaan? Oh, yan si Ramil Madriaga, ha? Tapos ito daw. Former PSG. Ito pa lang yung former PSG ni VP Sara. Halak. Yan. Mga testigo. Ito yung mga testigo ni VP Sara. Grabe. Ang lalaki na mga taong ito na testigo ni VP Sara. Kaya yung harapin ni Madriaga. Diba? Ito yung mga testigo ni VP Sara. Oh, grabe. Mga former PSG. Oh, yan. Wala na. Alam na natin. Diba? Yun lang po kabibig ang ating Deslibak-Lebak for today. Ano ang iyong reaksyon hinggil dito? Madriaga, uuro nga ba? Nako pa. Pag-isipan mo, Madriaga. Sila Chika, nag-ano na rin. Nagsampa na rin ng kaso yata laban kay Madriaga. Nako po. Ano ang iyong komento dito yung kabibig? Itong si Madriaga ba ay pakawala? Itong si Madriaga ba ay bayad? Itong si Madriaga ba ay pinakuan na makalabas? Diba? Ilalagay si Madriaga sa House of Representative. Doon daw siya si-secure ng mga kongresista. Oh. Kongresista yan, ha? Bye, everyone. See you next time. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usapan. Bye!